Total po ng pasahero ay 340. Ito po ang first na charter flight ng OWA at ang kapartner natin dito ang ating flag carrier Philippine Airlines. Una po ito sa several na charter ng pamahalaan ng OWA. Pangalawa po ito na charter ng pamahalaan. Nauna po yung kahapon sa Department of Migrant Workers sa United Arab Emirates. So patuloy lang po ito. Ang laman po ng flight na ito na OFWs, mga distressed OFWs po natin, yung mga humingi ng tulong sa atin, mga nasa shelter po ng mga kababayan natin. No? Patuloy ang operations natin sa pagtawid ng ating mga kababayan mula sa Kuwait, Bahrain, kung saan sarado pa yung airspace. No? Ito talaga yung nilatag nating plano mula pa nung pumutok itong gulong ito. At this is the result of the groundwork done by the one country team of DFA, DMW, and OWA. At patuloy na po ito. What we're doing sa hybrid approach, pag may commercial flights available, we try to book as many tickets as we can, no? Dahil in demand din ito, hindi naman din Pilipinas lang. But then we combine it with these charters. So for now, 340 of OFWs and their children. And then kahapon, there was around 400 po. And tuloy-tuloy pa po kami sa pag-charter ng eroplano, pagbubook ng mga flights para po sa ating mga kababayan. Welcome sa Pilipinas! Sinutupo namin kayo dahil bilin ng ating mahal na Pangulo na huwag iiwan ang mga Pilipino sa Middle East! Sigurado ho natin ng ating mga bumabalik ng mga OFWs, matutulungan, mabigay yung medical assistance sa kailangan nila. So ngayon pa lang, dito sa airport, meron kami nito, team from Las Piñas General Hospital na nagbibigay ng emergency medical assistance sa kanila kasi syempre nagbiyahe yan or maka merong may hypertension or kung ano mang nararamdaman, masakit ang ulo, nabibigyan ka agad dito. Pati rin counseling, no? Kasi syempre, trauma yung mga yan. Pwede din, kung halimbawa ang mga depende sa assessment na ginagawa, kailangan i-refer to a higher facility. Kailangan dalhin sa hospital kasi may mga chronic diseases din. Ay gagawin din po natin yan, kinukuha yung kanilang mga datos dyan at nire-refer kung saan man nila, kung taga saan sila, no? At sa gustong hospital na DOH hospital. Ito, may opportunity nga na binibigay ang ating gobyerno na sila ay ipauwi para sa kanilang kaligtasan, okay? And we were informed naman na kung kailangan bumalik sila later on, tutulungan din naman ng DMW. So, umuwi muna sila kasi of course we are concerned about their safety. Di natin alam kung ano mangyayari. At ayun nga, lahat naman ng serbisyo ay ibibigay ng gobyerno habang nandito silang nakauwi. Mga ilang minutes lang biyahe din sa tinamaan ng missile eh. Tuloy-tuloy yung pagpapalipad ng Iran ng mga missile eh. Baka mas lalong makapasok, tsaka baka lumala, mas mabuting umuwi na lang talaga muna. Masaya, tagal nang gustong umuwi. Maganda yung pag-ano nila sa amin kasi mula Kubar hanggang Riyadh, hanggang sa Pilipinas, inassist talaga kami. Bigyan kami ng hotel, pakain, yun, bigay ng mga financial assistance. Sana mas anuhin pa nila kasi marami pang mga naka-ano doon eh. Marami pang nag-aantay doon ng mga flight stranded sila ngayon. President Bongbong Marcos, maraming salamat sa programa na pinabot mo sa amin. Malaking bagay ito para sa amin, tsaka pati sa pamilya ba namin. Sana magtuloy-tuloy, tsaka marami pang matulungan na kagaya kong OFW na mga na-stranded, may mga problema dun sa ibang bansa. Sobrang salamat po talaga. Sa Riyadh po, alhamdulillah, wala naman. Pero sa Al-Kharj, pero the last na, alam mo naman po sa social media, na yung parang, hindi po fake news pa o ano, syempre nakakatakot din kasi may pamilya ka dun eh. Sinasabi nila, binomba na yung airbase ng Riyadh.
So, naisip ko na di ba yung asawa ko sabi niya, uwi na lang kayo. Okay na ako yung mahuli dito. Kayo na yung mauna. Napakahusay na ginawa po, lalo po sa Pangulo natin. Nagpapasalamat din po ako kay President Bongbong Marcos. At saka po sa bumubuo ng OWA, at saka sa Polo po, sa repatriation, napakarami pong mga natutulungan nila. Natulad naming mga distress. At saka sa lahat ng nasa shelter. President Bongbong Marcos, maraming salamat po. Nakauwi po kami at sa inyong handog na servisyo po. Maraming salamat. I would say it would be over 1,000 na napauwi na natin. And patuloy lang itong effort na ito kasi on the ground, we still have people doing the commercial flight bookings. We still have people doing the land crossings. Kasi we're looking at 5 to 6 countries here. And 8 countries pa nga, no? If you include Jordan and Lebanon. And then, ito, yung chartering. So, on many fronts, on many ways in which we can bring people home. It's not just one particular way, but this is the biggest way, the chartering.